Alam niyo guys, hello mga mi, this is the diary of a pulubi. 22 money lessons of how to avoid going broke. Kung paano mo maiiwasan na ikaw ay maging isang broke o namumroblema dahil marami kang utang. So, money lesson number 1, shopping now, pulubi later. I'm so guilty about this kasi isa ako sa napakagastos talaga. So, napipigilan ko pa yung pagiging magastos ko. So, na ito po yung kanyang lesson. Window shopping. Titingin lang ako, promise. Sisilipin ko lang kung may bago. Iikot lang ako habang nagpapalamig. We keep on saying this sa tuwing nagbabalak tayong pumunta ng malls, pero we always end up na may bit-bit na supot ng mga pinamili. Tama? Yes, I experienced that. It's because we have a weak spot tulad ng mga grocery or bumili ng shoes, bags of electronic items na kung saan hindi natin naiiwasang matalo ng temptation as we stroll along every aisle. And breaking these habits requires strict discipline. Ask yourself, may extra ka bang money? Kaya mo ba itong bayaran kaagad nang hindi nangungutang o ginagalaw ang iyong ipon? Kung wala, then walk away or better yet, avoid going to malls and bazaar dahil once na gumastos tayo para sa hindi naman natin kayang bayaran, dito na magsisimula ang utang. And the next spot is Envy. Bakit meron siya nun? Makabili din nga. Yabang naman niya. Kahit 10 kaya kong bumili niyan. Envy can lead to competition. Competition can lead to more and more shopping. More and more shopping can lead to more debts. Ayaw kasi nating matalbogan tayo ng ibang tao. So the moment that we see others buy something new, gusto natin na meron din tayo. Kahit wala tayong pera o can't afford, di bali ng mangutang basta makagawa lang ng paraan na ipakita sa iba na kaya ko ring bumili niyan. Oh, now I know, Chinkitan is the wealthy coach. Ang galing niya talaga, grabe. So guys, bili na kayo nitong diary ng pulubi. Napakagandang lesson sa money lesson. So, yabang now, pulubi later. Mukhang mapera pero ang totoo butas ang bulsa. Mukhang big time pero ang totoo lubog sa utang. Mamahalin ng gamit pero halos wala nang makain. Wow, mali. Mukha lang pero hindi naman pala. Okay lang makapagpalamang sa mahirap pero okay lang money lesson number 3, yabang now, pulubi later. Mukhang mapera pero ang totoo butas ang bulsa. Mukhang big time pero ang totoo lubog sa utang. Mamahalin ng gamit pero halos wala namang makain. Wow, mali. Mukha lang pero hindi pala. Okay lang mapagkamalang mahirap pero mapera kaysa mukhang mapera pero mahirap lang pala. Okay lang mapagkamalang mahirap pero mapera kaysa mukhang mapera pero mahirap lang pala. I'm not saying that we shouldn't look good or dress up nice, but that we should make sure that we can really afford it. We should make sure that we are living without our means and not beyond it. Mahirap magpanggap at lalong mahirap makipagsabayan sa iba kung hindi naman talaga natin carry. Hindi masamang mangarap pero ang mainggit at makipagkompetensya ay ibang usapan na. Iba ang ipinakikita natin sa totoong kalagayan natin. Minsan kasi, masyado na tayong nako-confuse sa sasabihin at tingin ng ibang tao. Kaya most of the time, nagpapakitang gilas tayo. Hindi ito dapat mangyari. We don't need to please. Hindi ito dapat mangyari. We don't need to please everybody. Hindi kailangan mainggit at hindi kailangan magkumpara. Gagawin lang nitong miserable at komplikado ang buhay mo. We should learn to be content. Of course, pwede tayong mangarap. However, we should know kung ano talaga ang motivation natin. Ito ba ay upang magpasikat sa iba? Ito ba ay upang mapatunayang mas angat ka at mas magaling? Ito ba ay upang kaiinggitan ka? Kung ito ang laman ng puso mo, then we have a problem. Pero kung nais lang naman nating i-enjoy ang buhay, i-enjoy ang fruits ng ating labor, maging asensado, maging maginhawa at maging masagana,
para makatulong din sa iba, and there's nothing wrong with it. Simple lang ang buhay, let's not complicate it.